Alam mo ba tropa ang tungkol sa mga naglalakihan at naglalakas ang mga warship ng ibang mga bansa? Kilala mo ba ang Liaoning ng China, ang Gerald R. Ford at Nimitz ng Amerika? At ang HMS Queen Elizabeth ng Britanya? Wala lang, wala kasi ang Pilipinas nun eh. Pero tropa, naisip mo rin ba kung paano tayo mananalo sa isang labanan kung sa warship pa lang ay napag-iiwanan na tayo? Isipin mong mabuti tropa. Walang nuclear bomb, walang warships, walang malulupit na tangke. Kaunti ang sundalo. Doon pa lang panalo na yung China eh. Ang problema lang sa China, mga tropa, marami nga silang sundalo pero hindi gaya ng kasundaluhan ng Pilipinas. Dito kasi ang mga sundalo nakapag-training ng maayos at nakapag-aral. Itong mga incheck na potso, kahit ata tambay sa kanto, kinukuha ng mga ito para maging sundalo. Marami kasi sa mga Pinoy walang katiwa-tiwala sa mga sundalo ng Pilipinas. Kesyo, kaunti daw, wala daw malalakas na armas, isang bombahan lang daw sa atin ng China, lusaw na daw tayo. Pinagsasasabi nyo. Alam nyo ba na may batas para sa digmaang nuklear? Ganito kasi yan mga tropa, bago ka magpakawala ng kagimbal-gimbal na bomba, ay may isang batas na dapat sundin ng mga bansa na may nakareserbang nuclear bomb. Alam mo kung ano yon? Ito ang tinatawag na Agreed Mutual Destruction. Ibig sabihin kapag nilabag ang kasunduang ito ng isang bansa na may nuclear bomb, dapat ay handa rin siyang balikan ng isang bombang nuklear. Ang kalalabasan ng lahat ay parang tinanggap ng bawat isa ang kamatayan ng kanilang mga mamamayan at tuluyang pagkalusaw ng kani-kanilang mga bansa. Kaya nga takot din itong mga bansa na may-ari ng mga nuclear bomb. Oo, at merong pinakamalalakas na bansa ang mayroong bombang ganito. Pero 99% na hindi niya yun gagamitin dahil alam niya ang kasunod. Mamamatay lahat ng hindi niya ninanais. Kahit ang pamilya mismo ng taong nagsisimulang mag-utos na ibagsak ang bomba sa kanyang kaaway. Isipin mo tropa, kung may kakayahan kang utusan ang lahat dahil ikaw ang pinakamataas tapos iuutos mo na ibagsak ang bomba sa kaaway mong bansa, syempre iisipin mo na babagsakan ka rin niya at papasok sa isip mo na lusaw pati pamilya mo. Parang iwan pati pamilya, ganon. Kumbaga ubos pati pantubos. Marahil nagpapasikat sila ng kani-kanilang mga bomba pero ang gusto lang ng mga yan, digmaan na hindi gumagamit ng nuclear bomb. I think na nakuha nyo ang punto mga tropa at wala nang magtatanong at mamaliitin ng Pilipinas na isang bagsak lang ng bomba ng China, gento, ganyan, sa Pilipinas ay lusaw na agad. Tingnan nyo sabi sa Britannica.com Mutual Assured Destruction, Principle of Deterrence, founded on the notion that a nuclear attack by one superpower would be met with an overwhelming nuclear counter-attack such that both the attacker and the defender would be annihilated. Kita nyo mga tropa, ang sabi ganito ang mutual assured destruction is principle of deterrence na itinatag sa paniniwala na ang isang nuclear attack ng isang superpower ay sasalubungin ng napakaraming nuclear counter-attack. Kung kaya't ang umatake at ang defender ay malilipol. Oh, kita nyo? Kaya ito ang humahadlang sa bawat bansa na pigilan ang sarili nila sa mga kayabangan nilang pagpapasabog-sabog ng bomba. Hindi magagawa ng isang bansa yon, maliban na lang kung ang bansang determinadong magpabagsak ng bomba sa isang bansa ay desidido talagang gawin yon. Ogag yun. Napaka-ogag nun at hindi iniisip yung resulta ng pinaggagawa niya. O ngayon sa warship tayo. Wala na akong masasabi dahil alam kong napag-iiwanan tayo sa mga warships kumpara sa ibang mga bansa. Doon pa lang sa Liaoning Pero ito tatandaan mo tropa at ikaw na bagong viewer. Kahit gaano pa kadambuhala yung mga barko na yan, wag na wag mong iismuli ng mga Pinoy. Bakit? Hindi kasi lahat ng malalaki nakakasindak. Tandaan mo kahit maliit, nakakapuwing, tama? Sabihin na natin na hindi sapat ang lohikang ito, pero ano yung 40,000 na North Korean na mga bugok at incheck na mga potso na tinalo ng 1,000 mga Pinoy? Ano yun, scripted?
Basta ba walang gamitan ng nuclear bomb, 100% kayang-kayang manalo ng Pilipinas sa digmaan. Kayang pataubin kahit ilang milyon pa yung mga incheck na may mga voluntaryong tambay na sundalo. Kayang mga yan. Tingnan mo si Douglas MacArthur. Gaano ba kalaki tiwala niyan sa mga sundalong Pilipino? Malaki. As in malaki. Ang tiwala niyan sa mga sundalo ng Pilipinas. Bakit? Biruin mo, sabi niya, "Bring me a 10,000 Filipino soldier and I will conquer the world." Oh, kita mo? 10,000 mga Pilipinong sundalo lang kailangan niya para masakop ang buong mundo. Tapos ikaw isip ka ng isip na isang bagsak ng nuclear ng China, lusaw na tayo. Ano ba naman yan, tropa? Huwag mong iismulin ng sarili mong bansa dahil di mo alam kung anong kayang gawin ng mga Philippine Army. Pero teka, baka lumayo tayo sa mga warship. So ang meron lang tayo mga BRP. BRP Antonio Luna, BRP Jose Rizal, BRP Tarlac, tsaka yung BRP Sierra Madre na bulok na nakabalandra dun sa Ayungin Shoal. Lahat ng mga barkong yan hindi makakasabay kung palakihan laban sa Liaoning o sa kung sinong bansang may malaking warship Pero hindi yun ang pamantayan, hindi ang laki. Ang importante dyan, yung strategy, diskarte. Diskarte kung paano mo pababagsakin ang malaki mong kalaban. Hindi ko mo malaki talo na agad. Hindi ganon. Pero hindi ibig sabihin walang magaganap na digmaan. Pwede ba yun lahat ng bansa nagpapalakas ng militarismo tapos wala naman palang magaganap na digmaan? Ano yun, prank? Diba? May magaganap, hindi lang natin alam kung kailan. Pero sana hanggat maaari, pigilan ng mga bansa ang sarili nila at isipin nilang lahat ng pwedeng madadamay. Dahil kawawa lang yung mga inosente. Okay lang sana kung suntukan lang para mano-mano lang kaso hindi